especially sana next year, is maging full-length film or potentially series. Kaya sobrang grateful, and yun, sobrang grateful. Yung experience namin, ang saya lang. Congratulations, Direk. Same question, Precious. Kamusta ang experience? Nakakatuwa kasi syempre, Englishan dun eh. Oh. Naubos yung baon ko, 2 maleta. Pero syempre, yung ma-recognize ka, kaming dalawa dun as Best Director and Best in Performance, ano lang siya, bonus lang talaga siya. Kasi yung mapaligiran ka ng mga napakagaling na filmmakers, napanood kasi na namin yung mga, dapat ko 8 eh. 8 yung napanood ko na kasabayan namin, 35 kami. So parang, nung nag-awards night na, sabi ko kay Trey, gusto ko lang pasikat, doing the most ako dito, mag-show talaga ako. Kaya ako napansin niyo, wala na akong wig. Kasi nag-perform ako 15 minutes na performance. hindi talaga ako sabi, hindi ako uwi ng luhaan dito. Kailangan makita na nagpa-perform talaga ako, nag-lip-sync ako, nagpa-perform ako sa Pilipinas. Tapos biglang tinawag ako after ko mag-perform. Kaya sabi ko, Diyos ko, ano yun? Ba't ganun? Sabi ko, kaya ganun, parang bato. Kasi ang galing, kasi nakakatawa na parang, hindi namin alam na may makukuha kami kasi ang gagaling talaga ng mga kasabayan namin. Kaya so grateful din kasi pinuntahan ko talaga siya. Pinuntahan namin siya na direct. Buti na lang talaga na yaya niya ako kasi parang sabi ko, parang hindi pa ba tayo dyan direct? Kaya ganun ko pa siya. Pero ayun, hindi ko naman nasayang yung oras ko. Tsaka ang saya-saya sa LA. Sobra. Iba yung energy. Grabe yung natulong na confidence din sa akin pagbalik ko dito. May power. I love it. Thank you for sharing. Congratulations. Thank you. Now, balik naman tayo sa film. Now that we've already seen the film, Direk, it was very straightforward. It was direct. Kamusta naman po? Paano po yung naging inspiration nyo? Bakit ganito po yung film na ibinigay nyo sa amin? Ang main inspiration, gusto kasi magkwento talaga about breadwinners. So ako din, I'm a breadwinner of our family. Parang kinailangan kong mag-work abroad for 14 years sa Singapore para masuportan yung family ko. Hindi ba umayak pa? Pero yun, kasi kailangan natin kumayod, alam mo naman, dahil napakarap ng lipunan. So yun, nakakalungkot lang na may mga taong katulad ko na kailangan pang lumipad ng ibang bansa para masuportan yung family. So kaya yun yung kwento ni Sampaguita. But of course, it's very fictionalized and gusto ko lang mapakita din yung ma-represent yung drag excellence and drag artistry in a very creative way. Tapos, yung concept din ng inspired din kasi ako ng concept na, alam mo yung mga entertainers and comedians, most of the time, hindi natin nakikita yung mga challenges nila in life, yung mga pinagdadaanan nila. So yun, gusto ko rin mapakita yun sa kwento ni Sampaguita. So, thank you so much, Direk. Now, balik tayo kay Sampaguita naman. What made you accept naman the role? It was a very challenging role. Madaming motion, action-packed. Bakit ka na ba? Yes, Precious. Kasi last year, nag-start din akong gawa ng mga short films. So, bigyan din tayo na-offeran din tayo sa Cine Panalo, sa Manila Film Festival. Tapos, ang naalala ko kasi, nung sinushoot namin yung 60 for Cine Panalo, kasama ko sa van yung team ko. Sabi ko, parang nai-enjoy ko na tong buhay na ganito. Yung kinakabahan ako ulit, baka may magkamali ako. Kasi syempre sa drag, yun na yung playground ko eh. Diyan na 15 years ko na siyang ginagawa. So parang, sabi ko lang sa kanila, sabi ko parang na-challenge ako ulit, nagme-memorize ko ng mga script, parang, alam mo na anxiety ka kasi baka ang gaganda ng mga, ang gagaling ng mga ka-eksena mo. Kaya sinabi ko sa kanila nun, sabi ko mag-manifest pa tayo ng isa. As in promise, ang linaw pa sa utak ko nun, sabi ko sa kay Telly, tsaka kay Minerva, sabi ko mag-manifest tayo, dali, isa pa. The universe, isa pa po, bigyan mo pa ako ng isa. Alam mo, after 2 weeks, tumawag si Direk. As in talagang sobrang bilis lang nung naging process na parang, sabi ko, ganun? Ganun, Lord? Ganun talaga, universe? Ganun kabilis? Pero yun kasi, syempre, hiniling ko siya eh. So bakit ko pa siya tatanggihan? Tsaka may nakapagsabi kasi sa akin na friend ko na kapag may in-offer sa'yo, huwag kang mag-no, dapat laging yes. Kasi hindi naman daw ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Ngayon, pag nandyan ka na, kapag hindi mo kaya, di bahala ka na. So ganun lang, sugod na ako ng sugod, tinaksad ko kasi
alam ko na wala siyang ibang gustong mag-play ng character kundi ako. Kaya sabi ko, sige go, kahit ano pa, may bed scene ba? Sabi ko, gano'n. Tapos sinabi niya, sabi ko, parang ayoko na. Hindi yun, nag-yes lang talaga ako dahil alam ko na binigay siya ng universe sa akin. I love it. And I think you deserve to manifest more. After seeing that film, I am sure madami pang susunod na yan. Congratulations again, Precious. Now, the floor is yours. So if you guys have questions, please raise your hand. Eto, sisi mo na agad. So please introduce yourself. MJ Felipe agad ang unang question. Please introduce yourself at kung saan org po kayo galing. Thank you. Naku, Hindi mo naman Diyos. Thank you, Bogdan. MJ po from ABS-CBN News. Kahit paano nasundan ko, hindi mas the whole thing, but before you guys took off to LA, napaingay na natin ng konti, itong movie. Pero, parang bitin siya. Parang hindi masyado pang nahimay. Parang hindi pa nagkaroon ng konting lalim kung bakit ganun kumayod si Sampaguita at umabot sa puntong nagiging assassin na siya. Because I'm sure wala naman drag queen dyan na ang second life or alter ego is assassin. Hindi tayo sure. Sa bagay din naman. But having said that, are there plans to, I don't know, do a spin-off or an extended version, maybe not for a movie or festival, but maybe for a streaming platform na mas mahingay magkaroon ng weight yung para ma-root ko si Sampaguita as a viewer. Kasi kanina parang hindi pa ganun ako kapit na kapit. Parang I wanted to root for her and sort of justify bakit siya pumapatay ng tao for money. Direct. Yes, definitely. So, nung sinulat ko to, ang intention talaga is for it to be a proof of concept din. Para mapakita namin yung story ni Sampaguita. Very limited yung time, pero ang goal talaga namin, especially sana next year, is maging full-length film or potentially series na para nga mas ma-explore pa natin yung life ni Sampaguita, mapakita pa yung mga reasons kung bakit niya ginagawa niya. And also may mga ibang characters din, katulad ni Rudy, gusto ko rin siya i-explore. Even yung relationship ni Rudy with Sampaguita, yung mga backstory nila, na pwede pa natin, may mga malalalim pang reasons kung ano yung pinaghuhugutan nila, kung ano ba talaga yung relasyon ng isa't isa, aside sa nagbibigay lang siya ng mga targets kay Sampaguita. So hopefully, maging full-length film siya. Yun yung goal for next year. Sana. Let's pray para mas mahaba pa yung story ni Sampaguita at ma-share pa natin. Parang may bed scene na kami ni RJ. Yun, talaga yung request nantay nila. ko looking forward talaga ako. Charing! Bakit nga ba wala si Arjun? Kaya nga Oo nga Arjen, habol ka. Precious, ang question ko naman sa iyo is, it really looks like and sounds like you're enjoying, acting, Nagustuhan mo na siya. And gusto ko lang itanong, ano yung pakiramdam mo? Because after winning Drag Race Philippines, I'm sure naghahanap ka ulit ng another adrenaline rush, another thrill. At binigay nga sa'yo to, and very few drag artists are, given this kind of recognition outside their playground. Diba? Parang si Iyamina, who won Best Actress, the very first transgender actress. Before you answer, puro queer actors pa yung nasa Cinep, right? Yes. Okay. Queer filmmakers, queer actors, Queer stories. queer stories. Actually, yung pa, hindi pa masyado nabuka yung queer story ni Sampaguita rito, So, going back, Precious, ano yung pakiramdam na another feather in your cap, but this time it's acting, hindi lang basta acting, it's international. Ako grateful talaga ako sa mga nangyari. Kaya nga po sinabi ko, parang minanifest ko siya Kasi, to be honest po, nung lalabas na itong Slation Royal ng mga kapatid ko, ng mga Divine Divas, pero nakafeel ako ng parang ako baka mamaya ma-left out ako. Alam mo yun, parang baka makalimutan ako ng mga tao kasi may panibago ng show na inaabangan. So, nung nag-episode 1 na, nafe-feel ko talaga siya na parang, hindi na ako yung priority ng mga fans. Kasi syempre, wala naman ako dun sa show. Pero syempre, hindi ko naman siya tinitake as negative. Kumbaga parang, sabi ko nga, tapos na siguro yung time ko to
to show my talent sa drag. Kasi parang, ayun na, panalo ko na siya. So sabi ko, panibagong ano naman to, panibagong page na ng life ko. And ano nga nasabi ko sa speech ko dati sa LA na before pa kasi ako nag-drag queen, before ako naging dancer, gusto ko talaga maging artista, gusto kong umarte kasi yung mama ko pumiling magpapalabas na sa bahay ng mga horror, mga love stories sila, Roderick Paulate, yung mga inaabangan ko dati, bata pa lang ako. So nung nangangarap na ako na sabi ko, ay parang carry ko maging artista, kaya lang di ako nabibigyan talaga ng chance. Nag-audition ako dati sa Pinoy Dream Academy, hindi rin ako nabigyan ng chance. Ganito yung boses, tatanggapin ba doon? Siyempre hindi. Pero nag-try lang naman po ako. Tapos siyempre pangarap ko dati mag-BBB, hindi rin ako nakakapag sa haba ng pila. So tinatamad ako pumila nung time na yon. So ngayon, nung binigay po talaga siya sa akin, sabi ko, ay, reminder siya na yung pag-arte pala, isa pala siya sa mga ginugusto ko rin dating mangyari. And binigay siya sa right time at just ko sa US pa siya na-recognize. Kaya wala po kailang ibang nararamdaman ko, talagang sobrang grateful lang talaga ako. Nagtithank you din ako kasi hindi ako tumigil sa pagtanggap ng mga blessings at umuo sa mga ino-offer ng universe. At Direk, syempre thank you kay Direk kasi pwede namang hindi ako yung kunin niya. Diba? Marami naman po kaming talented na drag queens dito sa Manila pero ako yung pinili niya kaya thank you Direk. Maraming salamat. And yun, thank you po. Yun talaga siya. Now you know the importance of innovating your craft. Yes. Otherwise, sa pag-iiwanan ka talaga yan. No? Naniniwala po ako doon na kapag napagod ka sa isang bagay, ibig sabihin ayaw mo na mag-grow. Siguro, lipat ka na sa ibang pwede mong maglaro ulit at makapag-create. Yun, doon po ako. Just keep on branching out, di ba? Parang yes. Tsaka kaya ko na pong balik anytime sa drag. Like, tama. Kanina nag-perform. Mamaya may performance po kami sa rampa. Parang, pero iba talaga to eh. Ibang ano na to, ibang achievement na siya. Kaya, sobrang, ano lang po, sobrang saya lang talaga ng puso ko, promise. Kasi, iba talaga si Lord. Congrats, thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Sir MJ. Next, sino po ang ating... Okay, si ate. Okay, dito muna tayo para balance. Hi, good afternoon. For Precious, ano yung acting background mo? Naku, wala po akong ating background. So, paano na itayo? Ano po, last year po kasi nabigyan ako ng chance mag-act sa isang short film. Yun po yung Happy Mother's Day with Fee Palmos. Tapos nasundan po siya after 3 months ng 60 with Miss Shamin Buen Camino. So parang hindi po ako nag-acting workshop ever. Pero nung isushoot na po itong Lip Sync Assassin, buti na lang po, binigyan ako ng isang araw ni Direk na mag-acting workshop. Yun po, isang acting workshop lang po yung na-experience natin. Si Direk Ryan po. Carlos. Okay. Carlos? Ryan Morsha. Ryan Morsha. Okay. And also, kasi pansin ko, di ba, you're a born winner. Yung anything you get into, nag-excel ka. If may mga nanonood na young queer or mga bata na nag-idolize sa'yo, ano yung advice mo bibigay? Yes lang ng yes. I mean, mahirap ang mundo natin. Like, mahirap ang mundo. Mahirap maging bakla. Mahirap maging bakla. Pero, huwag mong bibitawan yung pangarap mo kasi hindi mo alam kung kailan siya ibibigay pero dapat lagi kang handa kasi maraming pwedeng umagaw sa iyo, maraming pwedeng mapunta yan sa iba. So dapat lagi kang ready, dapat hindi ka dapat nadi-distract. Alam mo yun, kung ano dapat alam mo kung ano yung gusto mo. Dahil mahirap siya talaga. Ako po after 20 years siya nangyari sa akin yung pag-arte. Pero hindi ko po binitawan. Kaya ganoon po, kung mangarap po kayo, dream big. Bigger and bigger kasi kapag tinupad din ng universe, maloloka ka kasi iba rin siyang tumupad. Thank you and congrats. Thank you. Thank you, Ate Kate. Next, meron tayo dito. Andrew? Hello po, I'm Andrew Moral from Drag Scene PH. For PPN, I'd like just to ask, syempre, you've reached the pinnacle ng Philippine drag, winning Drag Race Philippines. Ano yung difference nung success? Kasi I would assume na magkaiba yung feeling nung nanalo ka ng the drag superstar in the Philippines sa pagiging best lead performance naman with Sampaguita. Ano yung pagkakaiba nun? Parang siguro nung sumali ako sa Drag Race, akala ko yun na yung rorok nung pwede kong abutin. Parang, kasi drag queen ako drag artist ako, so parang kapag pinanalo ko to,
nakuha ko na, gets ko na, parang ako na to, number 1 na ako. Pero kasi ito kasing best lead performance, hindi ko naman siya mina-manifest at all. Talagang, ang sabi ko lang kasi gusto ko dumating lang kami doon, magpakita lang kami. Kumbaga parang ang nasa utak ko lang nun is, kailangan magpasikat ka, kailangan magpapansin ka dito kasi hindi mo alam kung Netflix nandito kasi dapat lang na-hotel namin yung Netflix. So parang gagawin mo lahat talaga kasi parang sabi ko nga kay Derek, ko, wala naman tayo makukuha. Feeling ko talaga, wala kayong makukuha ng award kasi napanood ko yung 4 sets pa lang. Sabi ko, just go, okay na ako. At nandito tayo, nakagaw na akong green, nagpapansin ako sa premiere. Okay na to, mapopost na tayo niyan. Pero nung nabigay siya, alam mo parang drag race lang din. Yung drag race kasi gusto ko lang siyang salihan dati. Hindi ko naman siya gusto talagang ipanalo. Dahil, ang sabi ko lang dati is, ang makapasok na ako sa drag race, ibig sabihin, meron na akong pwesto sa kumbaga parang sa altar ng mga drag queens. Ibig sabihin, pag nakapasok ako, ano na to, pasabog nito si mama, kahit ano mangyari, kahit matipay na yan, nandiyan na yan. So yun, nung binigyan lang din ako na ako yung nanalo, hindi ko na siya na-expect eh. Kasi hanggang sa last minute nung i-announce na yung pangalan ko, hindi ko talaga na-expect na ako yung mananalo, promise. Katulad lang din nung in-announce yung pangalan ko. Hiningal pa ako noon kasi nagpasikat-pasikat na ako kasi akala ko yung English nila ako makikita. So parang ganoon lang din yung nangyari na parang hindi ko siya ina-achieve na makukuha ko yung premyo. Pero for some reason, nabibigay siya. Kasi siguro dahil alam ko sa sarili ko na binigay ko lahat. Pero ang akin kasi siguro ang mantra ko, expect for the worst, pero hope for the best. So ganun lang siya. Nag-work siya, siguro 3 beses siya nangyari sa akin na hindi ko talaga na-expect na mananalo ko. Nag-work talaga siya. And feeling ko yun lang din naman yung gagawin ko lagi. Na parang hindi ko naman talaga laging ginagol na manalo. Yung gusto ko lang may ipakita yung talent ko, may share ko kung ano yung kaya ko. And syempre, gumaling pa ako sa mga pwede ko pang kayang gawin. So yan. Congratulations. Congratulations. Thank you, Andrew from Drag Scene PH. Next! Sige, here muna tayo. Okay, please introduce yourself din po. I'm Kevin from Rappler. First of all, congrats Derek and PPP. So my question for PPP is, as you've seen in the... Sino PPP? Sorry, PPN. Sorry, precious. So, as you've seen from the film, Sampaguita is a very complex character. So, for you, PPN, what is the aspect of Sampaguita's character do you think viewers will resonate with the most? Kasi nung sinabi lang sa akin ni Direk kung ano yung gagawin ko sa movie, sabi ko, madali na lang to. Kasi meron akong inampun na babae sa bahay. Nagdadrag din ako. Yung mama ko rin dati bago nawala, may sakit. Kumbaga parang lahat siya nag-check sa akin. Sabi ko kay Direk, parang carry ko na tong i-deliver. Kasi ano na lang siya ilalagay nila ako sa screen. Parang gano'n. Pagkakaiba lang, kailangan ko umawak ng barel. Kailangan ko matutong pumatay ng tao. Kung yun lang din naman, sabi ko madali lang siya. Napakadali lang nito. Pero hindi kasi pagdating namin doon, akala ko talaga, alam ko na. Akala ko carry ko na. Pero alam mo yung iba talaga yung kaba mo kapag nandyan na. Iba rin yung naibibigay na magic kapag kinakabahan ka. So I think yun yung naibigay ko sa character na akala ko, pasok kaming dalawa sa isa't isa. Parang, parang ako na rin siya in real life, pero hindi pala kasi mas marami pala siyang pinagdadaanan na pwede pang maibigay nga. Sabi ko nga kay Direk, kahit nung napanood ko, sabi ko, Direk, kailangan niyang maibigay ulit. Kailangan pa nating mabigay yung buong story kasi marami hindi pa ako nagpatawa doon. Sabi ko sa kanya, marami pang pwedeng i-unfold sa character kasi alam niyo po yung Die Beautiful, para siyang, ko siya tinitignan na kailangan mas maintindihan nila kung bakit kailangan gawin ni Sampaguita yung mga ginagawa niya. Dahil may mga kailangan tayong ipakita sa screen na hindi alam ng mga tao at dapat maging aware sila. Ayun. Thank you so much, Precious. Kay Derek naman po, can you tell us more about the behind the scenes struggles and also kung ano yung pinaka na-enjoy po ng team nyo throughout the filming of the short film po? Sobrang saya nung the whole shooting, yung whole process. Very blessed kami na we worked with so many
talented, very generous creatives and filmmakers. Yun palang sobrang sayo na nun. Tapos, medyo challenging dahil syempre may mga patayan scenes na with a very limited budget, kailangan lang namin pagkasayan siya in 2-3 days. So yun, I think medyo challenging yun. Pero ang saya talaga kasi lalo na yung bar scene, yun talaga memorable yun, yung day 3 kasi ginawa namin, syempre wala naman kaming budget, so kailangan namin punuin yung bar. So yung mga fans and friends ni Precious, tapos mga friends namin lahat, ginather namin, tara party tayo sa rampa. Tapos maalam naman nila mag-shoot. So, yun yung napakasaya nung energy. So, para lang kami naglalaro that day. As in, after ng mga patayan scenes, okay, party tayo. Magpa-perform si Precious for everyone. Tapos, yun, ang saya. Sobrang memorable nung scene na yun. Ang dami kong natutunan also in the process. I'm relatively new in the film industry. So, yung whole process for me, such a blessing that I have this opportunity to make this short film. Na sana nga matuloy-tuloy namin para tuloy-tuloy yung learning and growth for me and for Precious and for everyone. So yun. Thank you. Thank you. Thank you, Derek and Precious. Thank you so much. Next! Okay. Hi, good afternoon. Nikki from Manila Standard. First of all, congratulations sa award. My first question is for Derek. Derek, balikan ko yung sabi ni Precious kaya na ang dami naman drag artists sa Pilipinas. And she's honored na siya yung napili mo. So, I wanted to ask, bakit nga ba si Precious yung napili mo to play Sampaguita? Takpan mo yung tenga mo. Hindi, when I was writing it, ang nasa isip ko na talaga si Precious. First of all, Lip Sync Assassin yung title, and who else is one of the best, if not the best, drag artists here in the Philippines and also in the world. So yung palang naisip ko na mag-justify talaga ni Precious yung pagiging drag artist ng Sampaguita na unbeatable sa lip syncing. Tapos gusto kasi yung complex nga yung character ni Sampaguita, pero kailangan puno siya ng puso. Kasi yun nga, willing siyang ibigay lahat-lahat para sa pamilya. And meron ako nakikitang parang magic din kay Precious, even when I was following her career in Drag Race, na yun all heart lagi yung binibigay niya. Yun pa lang, that would help justify the character sa Sampaguita na all heart din yung binibigay para sa pamilya. So yun, kaya ako I truly believe na yun nga, nanalo pa ng lead performance. So very well-deserved. Yes. And no one else can play Sampaguita but Precious Paula Nicole. I do agree. Precious, yung role ng Sampaguita, may nanitest mo to, di ba? Doing this film, for that matter. After winning an award, and of course, competing this project, did you meron ka bang minanifest as an actor? Marami po. Marami po talaga. Nung papunta pala ako ng LA, natin ko na minamanifest. Feeling ko ngayon, yung pagkapanalo namin, na-manifest din siya eh. Kasi ano po yung sumisipol? Ayan. Pagdating pa lang po namin, may sumisipol talaga. Mariah yata. Ayun. Ayan, kasi ako dahil niwala po talaga ako sa manifestation. As in, nag-work talaga sa akin ilang beses ko na siyang napatunayan, ilang beses siya nangyari sa akin. Tapos lagi lang pa ako na kung ano man yung sa tingin ng universe na pwede ko pang kayang ibigay, na hindi ko pa nabibigay at nadideliver, nagagawa. Bigay lang po nila kasi hindi ko naman yan tatanggihan. Kahit ano pa yan, kahit ano pa. Opo, kasi iniwala po ako kapag hindi ko naman kaya, syempre, dadating yung time na ako mismo yung makakaramdam na hindi to para sa akin. Pero ngayon po, ang alay ko lang minamanifest is, kung ano pa yung kaya ko pong, kung hanggang kaya ko pa mag-inspire ba. Like ito, yung ako pa isang drag artist, pero malay ba natin na makakakuha tayo ng award sa ibang bansa. Kung parang naging inspirasyon na ako ngayon sa mga drag queens na, ay, meron pa pala tayong kayang gawin bukod sa pag-show natin sa bar. Huwag kayo, katulad po ni Maxi, nakikita natin siya ngayon sa mga noontime show. Kumbaga, hindi talaga nililimit sa drag lang yung kaya natin gawin. Dahil hindi lang tayo basta drag artist na po talaga kami. Kaya kung ano pong ibigay sa akin, ay, go lang, laban tayo dyan! Thank you. Thank you, Nikki. Thank you, Precious. Next po!
Baka minanifest din yun ni Precious. Manifest ko ata yung Anyway, ano na lang. Speaking of manifestation, same din kasi yung question ko. Can we be more specific? Like, ano pa yung manifestation mo? Siguro, mga mababaw na ano mo na, ano yung role na gusto mo pa, sino yung gusto mo pa makasama, mga ganon. Stop. Hello. Wala rin mic. Do we proceed without the mic? Kasi... Oh, kahit paano. Hello? Hello. Wala na. Hello? Napagod na yung mic. Hindi naman po. Okay. Hello. Ayan. Meron talagang sumisipot. Ako po, gusto ko po syempre makatrabaho yung mga gay icons, mga actors na Meme, si Mama Pao, si Roderick Paulate, yung mga talagang naging inspiration ko para maging artista ba, maging actor. And syempre, ang isa po sa mga bet ko talaga maging horror character. Yung parang pong si Pennywise. Po, as in, may ganun akong napipil ko dahil panonood ako ng mga horror films. Parang sabi ko talaga, parang kailan ko manakot, basta may ganoon po akong napipil na parang feeling ko may kaya akong ibigay na something dark, mas darker pa kasi sa pagpatay ni Sampaguita. Kaya po, isang siguro sa Shake, yun po, Shake, Rattle and Roll talaga. Promise, isang point kasi naabangan mula nung ate ko si Mama. Sabi ko ano nawala, sabi ko Mama, hindi man tayo nagkakulaga, sumulawit na wala. Pero yun po, mga ganun, mga horror films, tsaka Pickle. As an actor naman, as an actor, are you, ano ba? Ano yung limitation mo? Or mag-stick ka ba to being gay roles? A gay role or... Hindi po, kasi actually usap nga kami ni Director na sa aeroplano kami pa uwi dito. Sabi niya, meron ko ibibigay sa'yo ng character ha. Sabi ko ano po, ano ka dyan? Police ba? Police, sabi ko ha? Na hindi gay. Sabi ko, saan nang galing yan? Sabi hindi, feeling ko kaya mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, feeling ko rin naman po kaya ko kasi sa drag naman, ang dami-dami namin piniplay na characters. Minsan nagbo-boy drag din po kami. Kumbaga, isa yun sa mga gusto ko rin i-explore na feeling ko naman kaya ko rin mo i-deliver. Thank you. Thank you po. Thank you. Madaming na-inspire ng manifestation ni. Manifest tayo lahat, sabay-sabay. Correct. Thank you. Next po. Nico from Pep.TV. Since you mentioned BL, apart from Argel, sino gusto mong nakalaw? Si Argel talaga. Siya lang, wala. Nagigigil ako dun sa bata yun. Hindi kahit sino. Actually si Alex Diaz, nakakatawa kasi one time, nagkita kami sa isang party sa preview magazine, preview ball. Sabi niya, gawa tayo ng show na parang ako yung leading, siya daw yung leading man. Parang gawa kami ng burlesque show. Ewan ko naalala nyo, baka lasing lang yun si Alex. Pero yun, kasi feeling ko may connection din kami ni Alex eh. Tsaka crush ko din naman siya. Parang feeling ko crush din naman niya ako. Pero yun, sige po, kahit sino po actually, pangarap ko din makatrabaho si JC Alcantara. Yung mga nakakasama na namin before kasi feeling ko may mga ano yun, feeling ko magaan silang katrabaho. Feeling ko madali lang yun kasi mabilis naman akong kiligin kung gusto ba nila akong pakiligin. Ganun. You mentioned kanina na parang it was easy for you to portray Sampaguita, but was there parang a specific scene na nahirapan ka sa yung shooting. Yung may baril. Kasi, di ba nagkaroon lang ng chismis, nagkaroon nga ng news dati sa US na may isang, sino yun? Baldwin? Alec Baldwin ba yun? Alec Bovic? Kasi nagkaroon ng incident na may nagbigay na totoong baril sa isang shooting ng movie and may napatay siyang director or cameraman. So kada ibibigay sa akin yung baril, nasisira ko ngayon kasi pinuputok ko. Kasi totoo bang walang bala to? Tapos natatanggal yung takip. Tapos mabalik rin sa akin yung brass man. Sabi niya, sir, huwag niyo po kasing galawin. Sige, sorry. Sinusure ko lang naman, baka makapatay ako ng tao kasi tinututok ko talaga sa tao eh. At saka nakakatakot na may pressure talaga pag pinutok mo. Tapos sakto puputok dun sa katapat mo. Nakakatakot siya. To be honest, nakakatakot siya na baka mamaya mangyari sa akin yung nangyari sa akin dun sa US. Pero hindi naman ako na pero yun yung pinaka natakot ako actually. Yun yung paghawak ng baril. Kasi ayoko, yun yung pinaka nakakatakot sa lahat na pwedeng mangyari. Pero yun, hindi naman nila binigay. Hindi ko naman minanifest. Hindi naman manifest. Yun. Super last, apart from the
another project na na-mention na direct sa The Policeman, meron ka pa ba new projects na pwede namin abangan? Hindi ko alam kung pwede na sabihin. Hindi. Oo, meron. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin kasi baka ma-jinx. Oo, meron. Meron pa akong mga, may mga sumusunod na tayong, pwede maging trabaho sa mga susunod na araw. Yes, meron pa ulit. Exciting. Medyo international. Medyo international. Medyo lang. Medyo. So, ano mo ma-jinx? Pero, meron. Thank you, Lord. Ulit. Na-manifest. Na-manifest ulit. Congratulations. Na-manifest. Exciting project. Thank you, Nico. Next, sino pa po? Manifest lang. Ayan, dito po tayo sa... Queen of Manifestation. Bato ba topic na lang? Hello, Mika po from Cineha. Hi, Mika. So, what was it like from sharing the stage with your fellow drag queens? What was it like sharing the screen naman, acting alongside yan? Matutuwa ang mga Drag Race fans, doon si Hannah Beshi, si Angel. So, what was it like acting? Riot ba or whatnot? Para lang kaming nasa dressing room. Para lang, wala. Kasi parang hindi kami maarte. As in, yung dalawang yun kasi, yung tatlong yun, super close ko na talaga sila. Si Angel, anak-anakan ko na yan. Si Mrs. Tan. Si Hannah Beshi, first time ko siyang nakasama sa... Ay, hindi man first time. Nagkakasama kami sa work, sa mga gigs sa bar, pero hindi kami masyado nakapag-bonding. Pero yung dalawa kasi, si Mrs. Tan at si Angel, wala na siya. As in, para na lang kaming... Binigyan lang kami ng script, saka may camera. Wala. As in, hindi kami nag-practice. Wala. As in, ano lang talaga siya. Para lang kaming nasa dressing room na nilagay ng CCTV. Ganun lang siya ka-natural. Okay, ang bilis lang nun. Thank you, Mika. Next po. Hi, I'm Chad from Sinigang.ph. Hi. First of all, I want to commend po the whole team since I really enjoyed the film. Parang ang dami po niyang pwedeng audience, like the queer community of course, and then pang-pamilya since breadwinner si Sampaguita, and then may action din. So parang ang dami niyang pwedeng audience. So my first question is for Direct John. Were there any other alternative endings po since ako din napitin like si Sir MJ? Ayun, gets na proof of concept po siya, pero ayun, baka may iba po kayong end. Ako, sige, share ko naman dahil tayo-tayo lang naman. Ako for me, hindi siya namatay. Yun talaga, kasi for me, panalo si Sampaguita in life. So, yung mga ina-explore ko na alternative ending, and also eventually if we hopefully magawa natin na full length or series, sinave talaga siya actually ni Argel, ni Rudy, diba? Parang tapos they'll escape together. Panalo talaga in life, right? So, yun, together sila mag-escape with the boss. Ay, parang i-escape sila from the boss together. Kasi kaya gusto ko rin explore yung relationship nila eh. Kasi may backstory sila eh. From the start sila yung magkasama na pumapatay together at madami silang pinagdaanan. Kaya, yun yung alternative ending na forever na nasa isip ko. So, pero intentional rin na gusto ko rin talagang medyo open-ended para madami ring interpretations from audiences. Para mas mag-crave sana na, yes, sana magawang full length. So, yun. Thank you. Manifested po. Yes, manifested. For Precious naman po, ayan, I've personally na-witness ko din yung journey mo from Drag Race, and then I've watched your previous films as well. So, keep up the good work. Siguro, aside from nag-drag and acting, ano pa po yung nakikita nyo, pwede nyo pang explore like theater or like other works outside of those two fields po? Yung theater, open ako doon. Kasi mahilig kami actually ng partner ko tsaka ni Micah, ng kaibigan namin, na manood ng mga theater plays kahit saan. Yung kahit nasa ibang bansa kami, nanood kami. Pero yung isang feeling ko, sabi ko kay Direk nung nasa LA kami, parang sabi ko kaya ko yatang gumawa ng film. Kasi sabi ko sa kanya, marami kasing mga ako sa personal kong story, sa personal kong buhay, marami ako mga pwedeng ikwento. As a writer, director. Kasi nakaduloko ka nga siya kasi kukwentuhan lang kami tuwing bumabiyahe kami, nasa car kami. Sabi ko, ano ba Direk, may nangyari sa akin ganito? Tapos naloloka siya, talaga? O di ba wala pang ganyan na papanood sa screen. Naloloka siya kasi sabi ko, kaya ko ba magkwento ng madami kasi 39 na ako. Sa edad ko to, ang dami kong na-experience na pwedeng pang gawing short film or full-length film. So parang doon, medyo na-inspire ako kasi nung nasa premiere kami, puro filmmakers yung kasama namin sa theater. Nandun ko nakita, ay,
Ang galing kasi yung isa nga actor, tsaka siya rin yung writer. Ang galing. Yung isa siya yung writer, siya rin yung director, siya rin yung naging umarte sa screen. So baka may chance or kung magbibigyan man ako ng pagkakataon na bigawin yun at may kwento ko yung sarili kong experience, feeling ko mag-work siya. So, mag-filmmaking din tayo. Mamanifest sila din yan. Thank you so much. Next, meron pa po mga gusto mag-ask ng questions? Si Micah siya may tanong yan. If not, Sir MJ would like to pahabol a question. Ano kaya doon? Ako kinakabahan ako. I just wanted to know, may prize ba na nakuha? Ay, wala. Trophy. May trophy ako. Binigay silang trophy sa amin. Asan ba yun? Eto na. Oo. May trophy ka nakuha. Oo. So, walang cash prize? Wala. So, feeling ko nga meron eh. Nakalimutan lang i-abot. Balikan ko kaya. Ayan na yung trophy mo. Ito po. Ayun. Yes, ito. Yes, wow! Congratulations! Pwede yung pangilod. Yeah. So, walang cash prize. Wala po. Okay na yun, at least hindi matataksan. True. Hindi, kusat lang din napunta. Tanong ko kasi, kung buhay si Sampaguita ngayon at lip sync assassin siya, sinong titirahin niya? Madami! Alam niyo kung sino yung mga lumalabas sa Twitter, yun yan, mga target na mga #1. May 5 na nga lumabas kagabi sa listahan ko. Ah, talaga? Sampaguita. Siya yan. As they say, drag is political. Yes. And what are your thoughts on what's happening in the country? Ako po, nabigyan ako ng pagkakataon na pumunta sa ibang bansa, sa first world country. Alam mo yun, ang dami ko pong nakikita na pagkakaiba natin sa Pilipinas at saka doon. And nakapag-research din ako ng kaunti. Kumbaga, sa Southeast Asia po pala, dito sa Philippines, pinakamalaki pala yung binabayaran, 35%. And ang Vietnam, 20%, Singapore, 23%. Na kaya nakakapikon na parang, bakit ganon? Bakit sila mababa yung binibigay? Pero, apakaganda ng transportation, ang daming benefits, ang daming pagkakaiba, apakadaming pagkakaiba. At tuwing uuwi nga ako, minsan sabi ko sa mga kapatid ko na pauwi na ako sa Pilipinas, yung tsakang bansa natin. Kasi nga, nakukompare ko na siya kung saan ako nagpunta. And ang nakakainis lang is, bakit ang tagal na, bakit natin hinayaan, bakit nangyayari siya. So ako po, ang thoughts ko po dyan is, kailangan po magbayad ang dapat magbayad, makulong ang dapat makulong, at hindi tayo pwedeng tumigil, mag-ingay, mag-tweet. Hindi tayo pwedeng maging kalmado kasi yung mga taong halang na imbito ka, wala na yan eh. Hindi na yun nakukonsensya, hindi na natatakot. Naging value na nila yung mga warakot. So kailangan manakot pa man dapat managot, and hindi po ako titigil din. Gagamitin ko itong binigay sa aking platform para managot ang mga dapat managot, magbayad. Ibalik nila yung kinuha nila dahil hindi sa kanila yon. Naging mahirap ang Pilipinas dahil sa kanila, dahil sa mga pagnanakaw nila. But mamanifest ko din na makulong silang lahat sabay-sabay. Ganon. Thank you, Precious. Thank you so much. Isa sa alang-alang namin yung kay Sampaguita. Alright, so there. Meron pa po bang mga gusto mag-ask ng questions? If none, we will be giving you a few minutes later